ang santos nga ebanghelyo sumanga ni San Lucas. Kailangan ikaw, O Ginoo. Ug nahitabo nga sa adlaw igpapahulay, misulod siya sa balay sa usa sa mga pangulo sa pundok sa mga Pariseo aron maniudto. Ila siyang ipalitan. Ug misugilon siya og sambingay ngadto sa mga dinapit sa dihang na makita niya kung giunsa nila pagpili sa mga hamiling luna. O nagaingon siya ngadto kanila, kung napiton ka gani sa usa ka tawo ngadto sa kumbira sa kasal, ayaw og lingkod didto sa hamiling luna. Kay bis basin adunay tao nga nabaw pa kadungganan kanimo, nga iya usab nga dinapit ug moabot ang midapit kaninyong duha, ug moingon siya kanimo, hatagi kini siya luna, ug unya uban sa kaulaw magsugod ka og pahiluna sa katapusan luna. Apan ini dapit kanimo, lakaw o lingkod ngadto sa katapusang luna, aron inikabot sa midapit kanimo, muingon siya kanimo, higala, dali, saka ngali, hangtod mahatagan ka og dungog at tubangan sa kanimong kauban nga dinapit. Kaya ang tanan nga magpahitaas sa iyang kaugalingon, ipahiubos, og siya na nagpahiubos sa iyang kaugalingon, ipahitaas. Og misulti na usab siya sa midapit kaniya, inihikay nimo paniudto o panihapon, ayaw kapita ang imong mga higala, ni ang imong mga igsuon, ni ang imong mga paryente, ni ang mga sapian silingan, kay basin unya og sila usab mubalos pagdapit kanimo o magpaslan ka. Apan ihikay nimo o kumbira, dapita ang mga kabus, bakol, kimpal o buta, o mabulahan ka tungod kay dili sila makabalos kanimo. Kay pagabayaran raon niya sa pagkabanhaw sa mga mataro. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaydayon ikaw, O Kristo. Kay kadtong magpataas, ipaubos. O kadtong magpaubos, ipataas. Ang paningkamot sa Ginoo sa iya kining gisulti diha sa atong ebanghelyo karon, mao nga dili man siya napuksanon, dili po siya katong imposible sa English pa, kundi nga hinay-hinay ang Ginoo na nag-a-adjust o nagasulod sa kinabuhi sa tao. Sa teolohiya, ang tawag ani is God's intervention. Paano ba nag-intervene ang Ginoo sa kinabuhi sa tao? Paano siya hinay-hinay kung sa ato nga term, mga bilang mga tao, paano siya makialam sa kinabuhi nato? Ang problema nga term kina ay positive na ay negative. But this time, ang pakialam na akong ginahisgutan diri, positibo sa side sa Ginoo. Na, kung naas siya'y nakita na kinahanglang tahungon sa atong kinabuhi, iya hinay-hinayon o gamiton pa niya ang ubang tao o bisang ang mga panghitabo aron mas dali nato masaktan ang gusto niya ipaabot na mensahe. So do not look at God, ayaw tanawa ang Diyos nga ang iyang pagtabang o pag-agak ka nato sa pagpasabot sa iyang gusto mahitabo is pagulso, forceful, no? Kung pwede, swami lang. Halos dili lang nato mahalata nga Diyos na di ay ang nagatrabaho diha sa atong kinabuhi. Gani, sa atong ebanghelyo,
gidapit si Kristo sa usa ka Pariseo. Kung nakahibalo taon sa mga Pariseo sa panahon ni Kristo, katuli silang mga tao ng mga kusog kayo magpaaron nun. Tanaw ni mo, religiyoso kayo, tanaw ni mo, naibalos banaon, pero ang iyang buhat, wala na isuno sa iyang naibawan. Wala na isuno sa iyang gina-project na pagkatao. Kanya kini sila ng mga grupo, hilig yun sila o kanang mga compliments, kanang pirmi bitaw ni mong dahigon, pirmi ni mo ibutang sa pedestal, dili na sila pwede na itong ipaubos sa tanah. Mao na ang ipagbigyan actually ni Kristo ang mga imbitasyon, kaya tunay siya intensyon. Unsay intensyon ni Kristo sa dihang iyang ipagbigyan ang mga imbitasyon ng mukaon uban ang Pariseo, uban po ang ubang mga tao atong panahon. Ang iyang buot nga makabot ani nga pagsulod niya nga nahibalo siya nga ang matag usa adunay damgo, nahibalo siya nga ang matag usa adunay plano, nahibalo siya nga ang matag usa atong panahon gusto po na mamahimo inila o maayong tao sa iyang kapilimban. Pero ang kang Kristo gusto niya na mahitabo nga ang pagkamamahimo inila, ang pagtuman sa mga damgo, kinahanglan nasulod sa kagustuhan sa Diyos. Dili suno sa pamaagi sa tao na kanang mapasigabuhon mga kaayo. Gusto niya na mamahimo simple ang tanan. Kung sa English na siya seamless, kana bitaw magtahi ka, kanang walay hilong ang mga nagbitay, nanubras. So, hugaw na siya tanaw. Kung mahindong ni mo na siya, ang tawag na sa English, seamless, is S-E-A-M-L-E-S-S. Kung sa ato pa, sa mga binugoy na terms, mga words, hamloy, suwabe, ano ang mga term. No? Muna gusto na itabo sa Ginoo nato nga halimbawa, doon na kita'y makainana na mga pagitabo sa kinabuhi, nga doon na ikupira, ayaw i-considera ang imong kaugalingon dayon nga murag ikaw ang sentro sa atraksyon, kundi imong i-practice ang ginatawag na voluntary humility. Isa ba ng voluntary humility? According kay San Pablo diha sa iyang ikaduhang sulat sa mga taga-Korinto, chapter 8, verse 9, ang maong na humility, voluntary humility, maong ni siya ginatukoy ni Kristo sa nakong sermon in the Mount niya na poverty in spirit. Anong pupuring nga espiritu. Kaya kung pupuri ang imong espiritu, bitaw willing na ka na dili ka balihon, dili, halimbawa, abogado ka, dili yung kayo na bayaw-bayawon, pasikat yung ka, attorney niya. Ganahan yung ka na pinibitaw-tawgon sa imong titulo. Ambot din sa defense, I don't know, wala takay balo sa ilang intensyon. Nanong mangyod na kung magpaila, wow, mayroon na SDS, Schools Division Superintendent Richard Nombre. Yan agad sa tumoy sesofy. Ibutang nilang titulo dito. Naapoy, Doctor of, isumpay dyan na. Ipamugos na, no? Wala mo tayong problema na so long as para kang Kristo, ang intensyon is noble. Pero hindi man kinahanglan na sa tanahan ng panahon, ibutang kita na o titulo para lang mailhan ka. Ang point ni Kristo nga, pasimple na mong kaniya, and let God acknowledge you as who you are. Mas swabe manggod, mas mamroch manggod, paminaw, kung ang uban mo'y magmantala sa imong kamaayo, kaysa sa ikaw mismo mag-radyo di baktas na nagmantala sa imong pagkakaw. Munang buot pasabot ni Kristo sa atong Ebanghelyo karon.
Kakita magbaton o ginatawag nga voluntary humility. O kinidili sa'yo na kay balo si Kristo ani. Kay tanan yun ng mga tao na kay balo yun siya nga garboso kita. Pero pwede naman tayo mga mahimong garboso. Pero ang pagkagarboso na to, atong itong down, atong isimplify. Nabisa na gilong-ilong lang kani as doctrine, kalit lang ma-recognize ka sa tao. Uy, naali ay si Doc Sherwin yun. Si Dr. ako ni Kurat ni simple ang sabi sa eskwelahan. Mag-long sleep, mag-long sleep. Mag-sleepless lang siya, mag-intura sa mga bangko, mag-inlaw sa iyang classroom. Nagkita miedo, kuratan niya, nung sarili naulo sa mga pintura. Now, people like that, you can simply appreciate. Ano, naghilom-hilom lang itaw pero galito. Naghilom-hilom lang pero laom na kayo na iyan. God appreciates that kind of voluntary humility. O sa atong mga ilang na santo sa simbahan, si Gregory, kaingon siya na for your sakes, he became poor. Sa atong tungod ka na ito, nahimong pupuri ang Diyos. Ang tanawa ko, what a contradiction. Nga ang Diyos pa nahimong pupuri, na siya mo na naghimo sa tanan. Nanong ipili mo sa Diyos na nahimong pupuri, nanaog siya sa kalimutan, nagpalansang sa krus. You see, God shows that to us. Dili tungod kay ato na siya tanawon nga lisod, but ato siya tanawon po nga doable. Lisod pero pwede na buhaton. Dili man bigla. Ano man ang hinay-hinayang ng sabot. Magtuon kaya sa mga tao nga nagapalibot ka na ito. O sumala pa sa usa sa mga sikat ng mga writers para kaniya niingon siya si Lucius Seneca. Ang ginatawag daw na voluntary poverty is simply plain living. Plain living. Sa kunsa ka kaadunahan, sa kunsa pa ang naa sa imo, ang makita sa imo, simple, may bugal na makita sa inyong pagkatao. Ato niyan po karoon si mananaw sa mga umabot ng mag-alam. Ngayon ako, klasyahan at nagasahan po kita sa Ginoo. Huwag tayo makakaon siya upang ka nato sa itong panimalay in the person of our fellow human being. Kaya kung ang Diyos ang magsulot kita sa sabot mo, ba't kung gamiton niya o ba't o kita mismo, ay buong yung instrumento para mapasabot sa pag-usawang pagpambus. Then God's kingdom is working in order. Hinawag ka mga. Ato kanong ipanayan,